So, pwede siyang kasuhan, administrative case, or pwede siyang isuspinde dahil inilagay niya sa kapahamakan ang buong Pilipinas. What if pagalit pala sa atin si President Xi sa Pilipinas at biglang magpalipad dyan ng, in 20 seconds, tunaw na kayong lahat dyan. Diba? Sinabi nila yan na meron silang weapon na ganyan-ganyan. Okay? Mga palangga, tignan natin to ang, yung Republic Act 6713. Okay? Code of Conduct and Ethical Standards. Alright? So, merong pananagutan ang mga opisyal ng gobyerno, lalo na itong si Jilong, sa bawat, pagkakamali o misrepresent niya sa ating mga Philippine Coast Guard, okay? At sa buong Pilipinas. Republic Act 6713. Alright, tignan natin yan. Okay, lahat yan nakapaloob, okay? Yung mga ethical standards, an act establishing code of conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold the time-honored principle, So nakikita nyo dyan, di natin babasahin lahat yan. So siguro papasok tayo dito sa ito, yung professionalism. Public officials and employees shall perform and discharge their duties with the highest degree of excellence, professionalism, intelligence, and skill. Wala silang ganyang intelligence. Wala rin silang skill. Lalo na itong si Ilong at wala rin siyang professionalism. Okay? Pareho sila ni Libiran. Mamaya, ipakita natin kung bakit pareho sila. They shall enter public service with utmost devotion and dedication to duty. They shall endeavor to discourage wrong perceptions of their roles as dispensers or peddlers of undue patronage. Now what? Naging professional ba? Okay? Naging maayos ba si Tariela nung naggumawa siya ng caricature? Ano ang ginawa niya? Siya ay what? Teka, tagalin ko na to. Siya ngayon ay nagtitigas-tigasan. So, nagmamatigas pa siya na wala naman, hindi ko naman pinangalanan yun eh. Sabi niya, hindi ko naman pinangalanan yun eh. Hindi naman niya sinabi daw na si President Xi yun, according to him. So, meron bang magandang reputation ang isang itinalaga ng gobyerno na tagapagsalita na katulad niya? Diba? Paano mo pagkakatiwalaan ng Pilipino ang katulad ni Ilong Tariela, naggawa-gawa ng caricature laban sa China na hindi naman kaya niyang panindigan? Okay lang sana kung kaya niya makapagyera mag-isa. Kung kaya niyan si President Xi mag-isa, tapos makuha na natin yung pinag-aagawan na katjutahan ng mga katubigan dyan, okay? Na pag-aari ng Pilipinas according to them, right? Buti sana kung kaya niya kayong iligtas. Hanggang dakdak lang itong si Tariela. Kaya dapat magkasuhan siya ng administrative case. Kasi may mga sinusunod silang mga rules, civil service rules. Diba? Hindi ka dapat ganito as a public official. Diba? Gusto mong ipahamak, sabi nga ni Bangag dati, isang bahing lang ng China. Mawawala na tayo sa mapa. Mag-away lang yung Amerika tsaka China, mawawala na tayo sa Amerika. Tapos remember, sinabi ni Bangag noon, ewan ko saan niya ba sinabi yun na parang at this moment, ano sabi niya, anong sinabi niya? We have to cross to parang tumawid na daw tayo sa Rubicon, 'di ba? Sabi niya parang it's time to crossing to Rubicon para magbangbang-bang, 'di ba? 2 years ago yata sinabi yan. At hanggang ngayon hindi niyo binabangbang-bang, 'di ba? Bakit ngayon hindi niyo binabangbang-bang yung China? Ayaw niyang mag-sorry o ayaw niya magpariwanag sa ginawa niyang pag-post. Ang punto de vista natin dito, kaya pinapaliwanag natin sa inyo na mayroong pananagutan itong mga opisyal ng gobyerno. So kaya nga nung 2024, actually 2023, nagtatapang-tapangan na si Bangag. Okay? Ang sabi niya dito, if a Filipino citizen was killed by a willful act that is very close to what we define, sabi niya, as an act of war. Ito exactly sinabi. We would have crossed the Rubicon. Okay? Yun ang sinabi ni Bangag. Kapag daw may gurgur na isang Pilipino doon,
kailangan ng kalusin, dapat nang lusubin, parang ganon. Makipagbangbang na tayo. So ang question ko dito, mga kababayan, bakit hanggang ngayon ay hindi pa nilulusob ni Bangag? Hindi nyo pa nilulusob itong China. Sabi ni Katobi, kung sa Japan yan o Korea, na-cancel na yan. They care too much about dignity and public. Yun na nga, okay? Paulit-ulit nating sinasabi dito, dapat pinoprotektahan ng mga taong gobyerno yung dignidad ng mga tao ng institution. Pero ano nga in-expect mo? Addictus nga. Okay? Addictus nga ang namumuno. Nagpapabotong, nag-orgy, nag-a-addict. So, syempre, yung mga nasa baba nila, sumusunod sa pagiging addictus, sa pagiging pagpapakita ng kanilang mga bells. Bearing the seal of office. Yes. Hindi porket ano na yan, Facebook page na yan, pahayaan na natin siya. Ibig sabihin, kahit magubad siya, dead balata. Ay, hindi kasi official Facebook account naman niya. I mean, Facebook account na yan, personal niya, wala tayong pakialam. Mali kayo doon. Kasi gusto nyo magbubuhan, gusto nyo magtangan. Kung si Petra, si Pedro yan, o vlogger yan, na katulad ng mga alpot na dumidila sila ng cake. 'Di ba? May pakialam pa rin tayo kasi nagki-claim sila na feeling sila mga mga matitino, holy, mga ganyan, mga dramatization nila. Natural magre-react tayo. Pero sabi ko nga, mayroon kang kinikeri na institusyon ng gobyerno. Kung ako nga na vlogger, okay? Dito, nag-iiwas ako sa mga ganyang mga malalaswang eksena na baka nga, ma-misinterpret ng tao. O, tanyo mga alpot, nagdila-dila sila ng cake para silang mga hayok na hayok sa laman. 'Di ba? Forever na yan sa social media. Footprints mo yan, mga kababayan. Hindi yan mawawala. Wala ka nang mapipili, okay? Na matino dito sa gobyerno ni Bangag. Recently, nagbabala daw ang AFP sa mga social media post na nagsasabing mahidwaan ang militar at pag-urong sa pag-urong sa support kay Bangag. Talaga naman, buwisit na sa'yo, Browner. Ang mga mga sundalo, lalo na yung mga sundalong nakakarinig sa awayan ninyong mag-asawa. Diyan pa kayo nag-aaway sa opisina. Kahapon, di ba, nag-away kayo? O sabihin mo kung nagsisinungaling ako dito.